Si Maui yan, si Maui. Ano sila ngayon, pinangalanan ko na si Maui po yan. Hala, akala ko, hindi pa tapos to. Ongoing yung kaso. Oo, ongoing yung kaso. Pasa nyo sa akin yung video na to para maganda. Kung kilala nyo si Maui. Si Maui to si Maui. Hindi kasi, siyempre, di ba, alam nyo naman yung kaso sa Pilipinas, inaabot ng taon yan. Ongoing yung kaso ngayon. Kaya hindi pa siya tapos. Siyempre, kaya siya tahimik. Kaya tahimik both sides. Bawal pag-usapan yung kaso. Bawal pag-usapan yung kaso. Ako, di naman ako involved sa kaso na yun. Kaya, okay lang sa akin, di ba? Okay. Si Maui yun, si Maui. So, yun mga kababayan, no? So, kayo po, ano masabi nyo nga po dito, no? Diyan po sa, kung sino yung naisip mo, yun na yun. Sinasabi ko lang si Maui. Kung sino po yung iniisip niyo, yun na yun. Sinasabi ko lang si Maui kasi nga po, hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan, hindi ko pwedeng magbigay ng clue kasi nga po nasa korte na po yung yung kaso. Ongoing po siya ngayon. May hearing ata sila this coming weeks ata. Kaya yun. So next topic tayo. Walang kwenta pag-usapan yan, no. Kasi naalala ko lang kasi mga kababayan, no, kasi talagang si Pebbles kasi, 'di ba? Ang laking tulong po niya ngayon sa PBBM admin. Tapos itong bida-bida na to, gusto siraan si Pebbles, tapos ang totoo naman palang dahilan, personal niya palang buhay yun. Tinira ko niyan. Ginagamit niya si First Lady Lisa Marcos. Kaya yun. Diba? Hindi. Kasi naawa ako kay Pebbles Alam niyo, nag-uusap kami niyan ni Pebbles. Minsan sinasabi niya lang na okay siya. Pero sa totoo lang po, hirap na po yung Ali. Kung saan na po nagtatago yung Ali. Ali. Mami Pebbles ko yan si Miss Montreal pala ito. Kilala ni Miss Montreal ito. Kilala mo yan, Miss Montreal. Miss Montreal pala to Kilala mo siya. Ikaw pala yun Kilala mo yung sinasabi ko. Updated ka dito Di ba biglang tumahimik, di ba? Kaya tumahimik yung issue na yan kasi nga po, nasa korte na. Kasi naalala ko lang po talaga si Pebbles kasi talaga, no? Nahirap na hirap po yung Ali ngayon. Puta, may grave threat po yan. Akala nyo, biro lang yung grave threat sa kanya. Nalaman po yung bahay ni Pebbles sa Tondo. Pinadalhan po ng ng bulaklak pampatay. Tapos sabi ni Pebbles, wala, okay lang yan. Hindi naman nila ako okay, tama ka na bukasan, nagtago si Pebbles. At ang nakapagtaka dito, nalalaman po kung saan nagtatago si Pebbles. Tapos, ang mangyayari dito, syempre, nagugulat naman yung Ali. So, paano nalalaman na nandito ako sa lugar na to? Nag-abroad na nga, alam pa kung saan bansa siya. Nililigaw na nga namin nalalaman pa rin kung saan bansa siya. Sabi sabihin, baka may chuchu sa loob. Kaya, pero besides that, mga kababayan, kahit po sa may mga pagbabanta po dyan sa buhay ni Pebbles, ayan pa rin siya, tinamang ginagawa niya ngayon. Nag-expose pa rin ng kung ano-ano. Nag-expose pa rin. Ngayon. Kaya sa akin, napaka-unfair nung ginawa niya kay Pebbles. Tapos na palalabasin niya, siya pa yung biktima. Come on. Dapat di siya magtiwala sa mga kaibigan niya. Alam niyo, si Pebbles madali magtiwala. Well, hindi ko naman sinasabi na isa ako sa mga pinagkakatiwalaan ni Pebbles. Pero close kami. Close kami niya ni Pebbles. Close kami niya, no. Pero, ganun talaga. Yung sa Mami Pebbles, ingat po dyan na kung saan ka man naroroon, no? Ingat dyan. No? Ingat. So, yan, next topic tayo. Pag-usapan niya natin to, no? Si Miss Montreal pala yun. Iba-iba kasi pangalan dito, kaya di ko na, nagpunta pa siya sa isla, di ba? Kita nyo, kayo nga alam nyo, di ba? pumunta siya sa isla, di ba?
Oh, next topic tayo. Sana ba? Ang gulo naman ito. Saan ba tayo? Teka lang, ang gulo naman. Si Pebbles pa rin pala to. Tapos na yan eh. Okay na Pebbles, huwag ka nang magulo. Kaya ka nag-grave threat eh. Gulo mo eh. kaya nag-grave threat ang gulo eh. Ayan, okay game. Yan o, so kamusta po mga kababayan? Ako po si Takeru Miyamoto. So, kahapon po, no, meron pong rally na naganap po kahapon. So, alam naman po natin yun kasi nabalita na nga eh. At sinasabi ko pa kanina pa. So, ang nakakatawa ngayon dito, no, umi-epal po yung mga bobong mga DDS. In the first place, di mo sila invited, pero epal pa rin po talaga sila. So, ito yung mga pictures, no, ito yung mga report, una from Rappler. O, yan, no. Dami, no? Dami nila. Siguro mga ano to, mga 20. Yung 17 vlogger. so sabi dito, supporters of former President Rodrigo Duterte march along Recto Avenue in Manila on Sunday, November 30 to call the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. Yan. So, ito na naman. So, sa Recto Avenue po ito kung saan nga po nangyari yung ginulo nga po nung September 21. Ito rin po yun. Di ko alam ba't gusto-gusto nila yung lugar na yan, no? So, yun nga lang po dyan, nakabantay na po yung mga polis. Nakabarikada na po sila dyan. So, excuse me, ano ba yun? Nasamid ako. So, syempre, makita ngayon natin dito, ito, si Ka Eric. Dami, no? Dami nila, no? Alam nyo kasi, ang nakakatawa po sa mga DDS, pakaramdam lang po nila na madami sila. Pero totoo, kukunti na lang po yung mga yan. Maingay lang po talaga. Di ba, meron tayong kasabihan, di ba? Basta pag paglata, pag maingay, walang laman. Parang ito si Ka Eric. Ang laki-laki ng katawan. Oh. Ang trabaho, manira ng gobyerno. Ang laki-laki ng ulo. Puro bunganga, ang ingay, wala namang laman yung utak. Ewan ko ba? Proud siya sa ganyan, ha? Parang ano, ha? Proud ako sa ginagawa ko. Oh. Kasi tanga-tanga ako, ganun, di ba? So ngayon, ito yung mga matatapang na mga DDS, no? So ito, kinumpronta nila si John B. Cremulya. Grabe si John B. Cremulya, no? Kung tutusin, hindi niya naman kailangan pumunta dun, eh. Para harapin niya mga nagrarally na yan, ng mga DDS, pero hinarap niya. Hindi niya nga pinansin, pero hinarap niya. Oh. Tignan nyo, tignan nyo to. Hoy! Rimulya, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? O, di ba? Rimulya, hoy! Makinig ka sa akin. Alam nyo, no? Ito, no? Ito yung natutunan ko sa politika ngayon eh. Dito sa Pilipinas. Hindi po umubra yung ganyang klaseng style. Sa totoo lang. Yung ganyang alam mo, astig-astig ka, pakikinggan ka. Hindi po umubra ngayon yan. Ngayon po kasi, para pakinggan ka ng gobyerno ngayon, una sa lahat, dapat may narrative kang maayos. Dapat matino ka. Dapat maayos ka kausap. Ito ba yung ganyan bang klaseng style? Pakikinggan ka ba pag ganyan ka magsalita? Bobo ka rin eh. Basta didas talaga bobo eh. Kasi mga kababatian ninyo Kung kayo pa may reklamo sa gobyerno, di ba, for example, sa DILG, o yan, sa ombudsman, o subukan niyo pumunta sa opisina nila, tapos magreklamo kayo doon, sir, ito yung problema ko eh. Pakikinggan kayo doon. Sigurado ako. Basta tama yung pinaglalaban ninyo, Hindi yung ganyan na parang puta, Duterte. Walang ganyan. O, kasi at least may point at merong logic po yung reklamo. Ito wala to eh. Sa tingin mo ba madadami sa gobyerno? Madadami yung gobyerno sa ganyan? Hoy, Rimulya, makinig ka sa akin. Makikinig yung gobyerno sa'yo sa ganyan ka magsalita? Bastos? Oh. Makikita ka lang yan pero hindi ka pakikinggan yan.
O sa DDS talaga tangad, diba? Diba? Tignan nyo, si Rimulya nakatayo lang, oh. Rimulya! Hoy! Rimulya, makinig ka sa akin! Makinig ka! Hindi nyo mag-aari ang Pilipinas! Ha? Huwag kayo maghari-harian dito! Oh. Ngayon, sino ba naghari-harian? Oh. Sino ba may sabi na pagmamayari ng Rimulya ang Pilipinas? Oh. Sino ba naghari-harian? Ang pagkakaalam ko po naghari-harian dito sila Digong. Mga tanga lang talaga kayo kasi hindi nyo matanggap yun. Ang alam ko po naghari-harian sa droga noon, sila Digong. Ang alam ko po naghari-harian noon sa patayon, sila Digong. Ang alam ko rin po na naghari-harian sa korupsyon, sila Digong. Ang alam ko rin po na binalot po sa pananakot ng buong Pilipinas noon, si Digong din. Alam niyo yung alam niyo yung drug war ni Digong? Hindi naman talaga drug war yun eh. Statement po yun na matakot kayo sa amin. Ayun yun. Di ba? Duterte ako ang bagong presidente, magda-drug war ako para matakot kayo sa akin. Ayun po yun eh. Kasi kung drug war talaga yan, dapat meron na panagot po na mga malalaking sindikato dyan. Pero wala naman, di ba? Puro mga pipitsugin niya eh. Puro mga mahihirap eh. Oh, pero by the way, utri natin to. Bumubulong-bulong, oh. Diba? Bumubulong-bulong. Ano? Natatakot? O, wag kami! Nung natatakot, hindi lang kayo pinapatulan. Pag kayo pinatulan kayo, iyak-iyak din kayo. Tingnan ninyo example. Yung nangyari po noong September 21, yung mga nag-rally doon. Ang tatapang, di ba? Nang gulo. O nung hinuli, nag-iyakan. Oh. Pasalamat na nga lang kayo, hindi kayo pinapatulan kasi napaka-useless naman talaga at napaka-nonsense kayo patulan. Oh. May baril kami, pulis! Matapang ka lang kasi napapalitiran na lang mga tutapok. Sinoko, nakakahiya ka. Pilipinas! So wala no, wala. So hanggang ganyan na lang. Hanggang ganyan na lang mga DDS. Hanggang ganyan na lang talaga yung kaya ng mga kokote ninyo. Ganyan, gulo-gulo, away-away, bardagulan, bastos-bastos. Di ba? Ganun-ganun na lang yun. Sabi ko eh. So ngayon, tinan nyo to, no? Meron pa yan dito eh. Ito pa, ito nangyari naman to sa kabila. Ito, panoorin nyo to. Kaya aristoin ang adik na presidente, kami hinaharas nyo. Aristoin nyo ang adik na presidente, hindi kami. Ama! Mapayapa ka naman, nag-aharang ba kami? Hindi naman kami nagpabarikada. Nandito na nga kami sa gilid. Pabalik-balik, may patawa. Parang kawawa, no? Ito na lang kami sa gilid eh. Tatabayin nyo pa kami eh. Kung ano-anong mga negosasyon. Hindi po kami nandito para manggulo! I-disperse nyo kami kung i-disperse nyo. Di Magulo tapos. ba kami? Kailangan nyo ganunin! Ang mga kriminal, ang magnanakaw, yun ang aristuin nyo. Yung adik na presidente, yun ang huwag yung sundin. Kami ang mga mamamayan. Ang sahod nyo. Alam nyo, dapat nang inaaresto dito itong si Ka Eric. Kasi in the first place, mga kababayan, sinungaling po yung kalbo na yan. Hindi po siya NPA. Hindi naman NPA yan eh. Sa akin yan. Sa akin yan. Akin na. Hindi naman po NPA yan. Di ba? Ano ang sabi ni Ka Eric? Siya daw po dating cadre ng NPA. Pero hindi naman talaga siya NPA. Tauhan po siya ni Mabilog sa Iloilo. Puta kababayan ko yan. Oo. Tauhan po ni Mabilog yan dati. Nagtatrabaho sa munisipyo yan.
Sinungaling po yan. Dapat siya po yung ano, siya dapat po yung pinapakulong. Hindi si PBBM. O, di ba? May one piece card naman ako. So, so yan ha. Oh. So ngayon mga babayan, no, bastos din to no. So ano bang gusto kong ipunto no, sa video na to? Ganyan po talaga to mga bobong mga didas mga babayan. Kasi for example, no, kung mayroong taong galit sa akin, ako lang personally kung mayroong taong galit sa akin, tapos i-approach mo ako na, "Oy, Takero, gago ka. Tangina mo ka, gago ka. Galit ako sa'yo. Gago ka, bobo ka." Oh, hindi kita papakinggan. Hindi kita papakinggan. Tangina mo, Takero, kang pangit mo, mukha kang unggoy. Wala, hindi kita papakinggan. Kayo din naman siguro ganun din kayo. Pag may taong galit sa inyo, tapos ganun ang approach sa inyo, hindi nyo na papakinggan yan eh. Pero pag may taong galit sa inyo at lumapit, at sinabi, "Pre, pwede ba mag-usap tayo?" So kasi alam mo yung ginawa mo nung nakaraan, yung mga sinabi mo, medyo hindi ko gusto. Medyo nasaktan ako sa mga sinabi mo dati. So baka pwedeng next time, baka pwedeng doon makikinig talaga ako kasi ang ganda ng approach. No, kasi ang approach po masyadong what you call this, matalino yung approach. Paggalang-galang yung approach. Ito wala tong mga to. Bastusan lang talagang alam ng mga buwaka ng inang mga yan. Puta, adik na yung presidente, wala kang ebidensya. Sabi ni Erika, adik ang presidente, huliin ninyo. Wala ka namang ebidensyang adik yung presidente. Pero marami kaming ebidensya na peking NPA ka. O, pwede nga research yan kasi na-content ko na yun ilang beses eh. Peking NPA po yun si Eric. Kahit po mismo yung spokesperson ng NPA mismo, hindi si Halandoni yung isa nakalimutan ko ng pangalan. Tinatanggi na ikaw ay member ng NPA. Sinungaling. So yun mga babayan, so kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? Okay. So, hindi pala ako nagbabasa nito si Mark Ramos pala. So ito, last topic. Last topic ako. Last topic pala to. Last topic na pala to. Okay. So, hello po, no? Bati muna tayo. Hello po, no? Kay JTube, kay Ace, hello po kay Shiro Sansaki, kay Viola. So, mamaya pala, no? Magla-livestream po ako mamaya, mga alas 7 ata ng gabi siguro. So, kita po tayo, no? So, dyan po sa 200 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like po ng video po natin. Pa-like po, no? At syempre, dito po tayo, no? Kung saan hindi pa po nakakapag-follow po, dito sa Biran, pa-follow, pa-subscribe. At pati na rin po sa akin, sa main channel ko. Yan. Sa Takero Miyamoto, no? Pwede nyo po akong follow po dyan. Takero Miyamoto. Oo. Yan. Yan, Takero Miyamoto. Okay? Okay, so yun mga kababayan, no? So last topic po tayo, pag-usapan ngayon natin tong bagong statement nga po ni Sara Duterte. Na, tingnan ninyo So ngayon, meron pong bagong video si Sara. Na ngayon, pinagmamalaki niya nga po ngayon na malinis daw po yung confidential funds niya or your budget niya ngayong 2025. So, dapat lang. Kasi nasita ka na. Pero by the way, hindi pa rin po mabubura na may pagkakataon po sa buhay mo bilang vice presidente at bilang deputy secretary na magnanakaw ka. Hindi mabubura ng isang video. Dapat lang, no? Para makalimutan namin yung mga ginawa mo dati. So, ito yung sinabi niya nung ito yung bago niya statement eh. Saan na ba yan? Ito.